nini kabuntahan ko na pinakasolusyon diya, be saved. Pinagi sa pagpaminaw nimo sa maayong balita, nga si Kristo miula sa iyang dugo sa krus Kalbaryo, namatay gitubong siya o nabanaw siya aron tagaan kag sigurado nga kaluwasan. Nga naman, ang nyawa, ang iyang trabaho, takpan niya, butahan niya ang tao aron dili motuo sa simple nga gospel or the simplicity of the gospel nga si Kristo ang isulti kayo na namatay, miula sa dugo, ilubong, nabanhaw. Nabanhaw siya aron ang tao sigurado nga kaluwasan ang iyahang mabatunan. So nining kabuntagon, be saved. Maunay pinaka-solusyon nga dili ta daling manipula sa mga taong gigamit sa demonyo. Kasi daw presidente ka na mag-impeach. Ay wala impeach time ni Christ. It is a one-man rule. Okay, 1 Samuel chapter 8, in verse number 7. Ako ang basahon din sundi sa mga mata. And the Lord said unto Samuel, hearken unto the voice of the people in all that they say unto thee, for they have not rejected thee, but they have rejected me, that I should not reign over them. So ang Ginoo nagapanalangin siya ng pulong ato makita nga popular opinion is not divine direction. Ibot pasabot nga sikat ang mao nga mga opinion, mauna na siya direction sa Dios dili ingon ana sa Biblia. So the popular quotation Vox Populi, Vox Dei is false. The voice of the people is the voice of God is false. Absolutely false. As ato ang gibasa sa ato ang text, the voice of the people isn't the voice of God. Wala na dili na siya mo'y pamatuod nga tungod daghang mga tao ang migamit, daghang ang mga tao misulti o ang mga tao nagkahiusa sa ilang mga tingog, sa ilang pulong, mauna na ang tingog sa Dios or mauna na ang kabubuton sa Dios. So in our text very define diri sa Ginoong pag-ayo. Klaro kayo diri, very clear sa Biblia nga ang mga tao, if we look at the context of this passage, the people were asking a king. No? In verse number, nakita niyo na in verse number 5, and said unto him, the people, behold, thou art old. Gignan si Samuel, tiguwang na siya, and thy sons walk not in thy ways. So mo po ni ang kalisod kini mga anak sa mga alagad sa Dios o at nibutang in modern times anak sa pastor, wa mosunod sa dalan sa ilahang amahan nga mao si Samuel, si prophet Samuel. So ning mga tao, behold, thou art old, and thy sons walk not in the ways or in thy ways. Now make us a king to judge us like all the nations. So naay mga anak si Samuel tari nga wa mosunod sa iyang path, sa iyang mga lakang, wa magsunod sa iyang giya. Muna nakita sa mga tao, so that's why they ask for themselves a king. No, they forgot nga ang naghari sa ilaha, ang nagdumala sa ilaha, ang Diyos mismo. That is why in verse number 6, but the thing displeased Samuel when they said,
give us a king to judge us. And Samuel prayed unto the Lord. Verse 7, gisulti ni Ginoo. And the Lord said unto Samuel, hearken unto the voice of the people, in all that they say unto thee, for they have not rejected thee. So, dili ikaw ang ilang gisalikway. But they have rejected me. Ako ang ilang gisalikway. Ako ang ilahang gidumilian. That I should not reign over them. So, wala nila nagustuhi ang pagdumala sa Dios sa ilang kinabuhi. Can you imagine na? Dios na ang naghari sa ilahang dapit, sa ilang kinabuhi. Pero wala nila magustuhi. Nangayo pa sila og earthly king, human king, instead of heavenly king nga mo'y naghari sa ila, ha? Nangita pa sila og earthly king, ang pinakalisod diya uhikid nga klase sa king. So kung imong tan-awon dinhi, gitagaan sila og what manner of a king nga mo'y mag-reign sa ila. Kung basahon verse padayon na nga mga passage diha, makita nimo gipang dinhi gisulti ni Samuel, mo nga mupili mo hari mo ning mahitabo sa inyo, ha. Verse number 10. And Samuel told all the words of the Lord unto the people that asked of him a king, and he said, this will be the manner of the king that shall reign over you. He will take your sons and appoint them for himself, for his chariots, and to be his horsemen, and some shall run before his chariot. So, kitagaan, gipanghatag niya din pangkwao na inyong mga yuta, o maghatag mo sa hari, o 10 part sa inyong mga income, o sa inyong mga goods. So, grabe ang gihatag din nga muna ang posible nga mahitabo sa inyo, ha. Pero isa, basta tagain mo yung hari. So, in verse number 22, makita niyo mo diha, muna ang gitog permissive will sa Ginoo sa ilang kinabuhi. Now, remember, naghatag ba ni og kaayuhan sa nasod sa Israel? Of course not. Yung makita diha sa history, even si King Saul nga mo'y first nila nga hari, perting paita og kaagi. So in every generation, people assume that the majority must be right. But in the Bible, sa ato ang Biblia nga gihuptan, the crowd was often wrong. Truth is not decided by votes, but by the voice of God. Ang kamatuoran, wala na siya desisyonan pinagi sa pagboto o sa mga boto, kundi ang kamatuoran, gibase siya sa voice of God. In other words, sa pulong sa Dios. Kini ang Biblia. Although we are a country governed by constitution, kita nga naso, doon na kita'y ang nagdumala sa ito is based on constitution. So, whatever the constitution says, mo na ato ang gisunod. Now, kung doon na mga tao nga muhimo o extra constitutional, dili siya pinabase sa constitution, muna sayop, muna wrong. Kaya actually, kung yung makita diha, although we are a nation governed by constitution, we are, kini nga nasod is ordained. Ang panggobyerno ordained sa Ginoo. Now, karong adlaw, mag-start di I thought it was or atong 14, pero karon di mag-start 16. Ang rally nga may tabo. So good karon 3 days man ilang gingon, 16, 17 to 18. Isulti na ko na itong ilabay nga it is gipamunuan kini sa mga religious cults. The other rally nga may tabo is coming November 21, I think, or 30, is to make politicians, corrupt politicians, answerable sa ilahang or accountable sa ilahang mga kasalanan. So duha ka klaseng rally ang may tabo karong bulana. Destabilization
and more, pwede pang maabot sa rebellion. Now, kining isa ka grupo nga mag-rally sa 30 para ang mga politician nga corrupt mutubag sa ilahang mga kasalanan, especially katong mga politician nga based on documents and evidence kana muna itong basihanan. Dili lang katong yaw-yaw nga si kuan corrupt, grabing yaw-yaw nga corrupt. Pangitaan yung ebidensya, wa ebidensya. Katong klaro nga ebidensya nga kung dalon sa korte mo stand mo barog, dili kay dalon sa korte unsa man imong ebidensya man. So, duha ka klase sa pagrally. Karon nagpaila-ila nga prayer rally kay mga religious man. Muna atong gidala karon. The truth about people power. So, nabay power ang tao, although na power ang tao, pero is people power, kini ba nga people power o kini nga power naka-align ba na sa kabubuton sa Dios? Adan naka-align ba siya sa kabubuton sa Dios? Katong kabubuton ba nga sa Ginoo nga pure nga klase sa kabubuton nga mao gini ang pagbulutan. Di ito nga agi-allow na lang kas Ginoo tod kahit kag ulo. Nagod. Pareha nang sa Bible na gituwag og bill of divorcement, divorce. Man nagyalaw sa Ginoo pero tungod sa kagahi sa ulo kasing-kasing sa mga tao, hindi allow na lang sa Ginoo. Mo po ning mga tawhana. Di man gusto sa Ginoo nga ang tao muhari sila, gusto sa Dios kasi ang muhari sa mga tao, pero tungod kay gahi kayo og ulo. O gipakitaan na sila kung posible nga mga consequences nga muni may tabo sa inyo. Basahon ni mo verse 10 to verse number 18 muni ang mga consequences. O verse number 18 siya, and ye shall cry out in that day because of your king which ye shall have chosen you, and the Lord will not hear you in that day. O kani imagine na maabot ang adlaw nga mohilak unya mo tungod kay mao ning hari inyong gipili, pero ingon ang Ginoo, I will not hear you. We are governed, as ako nagsulti, we are governed sa gitwag constitution. Gi-honor na sa Ginoo ng constitution na to. So let the constitution rule. Ito na ang presidente na to, gitagaan lang og term nga 6 years. Anong di man mapaabot? 2 years naman lang, anong di man mapaabot? Gusto man mangilog og poder, kadili iyang poder. Unsa man klase sa tao na dili imong poder, dili imong termino, imong ilugon. Unsa man ka klase sa ya, ikaw mismo mangilog og poder, parte na mong padaghanag bagahi. Di lang ka istorya-istorya sa mga tao based sa documents and evidence. Anong gihimo nila ni karon? Kay halos tanan nga mga I think sa Senate na maapektuhan sa mao nga investigasyon, poros dunay bagahi. Based sa testimony sa atong bagong testimony atong aging adlaw hearing, mga tao nga nakadawat og mga porsyento. At least katong yung testimony notaryado. Bot pa sa bot gipanotaryo sa tinuod pud nga notaryo, dili tong piki nga notaryo. Nihimog affidavit. Na isa katong gikasuhan to sa laing nasod. Nag-post sa Facebook, nag-istorya-istorya. So may mutuo nimo ana, uli diri sa Pilipinas, ipanotaryo na, i-present imong ebidensya, pwede kang tuuhan. Ato kang sulti-sulti ka sa Facebook. Makakusa-akusa ka.
sa kinsa na lang tao imong akusahan diha, kasi mong tuon nimo. Nagpresenta-presenta og picture nga mo nagisudlan sa mga kwarta nga mga bag. Ang isa, ang istorte, na-brand ang mga bag. Ang gipresenta, o lahi man lagi nga mga bag ni. Ang naka-lisod kay ang mga bag na pay mga tag, na pay mga price tag. Pagka lang klase sa ebidensya bagod na. Pagka ang mga tao nga mga hinag-utok, tuo po na yun. Gusto nila ni nga may tabo ni nga gitawag destabilizing the government or ousting the president nga naman para mahunong ang investigation o mawala ang ilang accountability. Mahunong ang investigation, solve na ang ilang problema. Di na sila nakgon sa balaod, duglahi na ang magdumala na po sila ha. Can you imagine yung klase sa mga tao? Himo og mga corruption, tapos pag gukdo na sa balaod, gusto nang guboton ang usa ka nasod. In the Bible, at makita din na pahimangno ang pulong sa Ginoo. Exodus 23, verse 2. Exodus 23, verse number 2. It says, "Thou shalt not follow a multitude to do evil." People power, labi na pag ouster sa sitting government, is evil in the sight of God. Mauna kung daay multitude na ay mga dakong panon sa katawhan, ayaw sunod niya na. Actually, this is Old Testament passage, pero we can glean some lesson ikan ini. Yan siya, "Thou shalt not follow a multitude to do evil. Neither shalt thou speak in a cause to decline after many to wrest judgment." So, ayaw sunod yan ng dakong panon sa katawhan nga nagahimo og kadautan. To demonize, to destabilize any government is an evil work. Usa na siya kadautan nga trabaho. As Bible-believing Christian, we do not participate niya na. Bisan pagdagko na ng mga klase sa mga sikta o mga kulto na, mga religious groups na magtigom karon hangtod at tutol sa tulkadlaw na sila, di ta mosunod na because we know our Bible, we know our stand, we know God's principle. Nga mo barugtas kamaturan, mo barugtas tarong. Kanang imagine kining mga kulto, kining mga grupo ni kasagaran sa mga gipang protektaran ana nga mga politiko, mga dautan. Dunay tainted ang mga reputasyon sa mga politiko nga gisuportaran ana nga mga religious groups na naghimo aning people power karon. Hindi ta mo sunod yan ang klase sa mga tao nga naman. Naana sila ilang mga agenda. O ang ilang agenda niya na kwarta. Ito mag-apil-apil niya. So, sa ito ang lesson, itong pagtagat. Yan ang dili na ito pwede mag-apil-apil sa mga ani nga klase grupo or ani nga gitwag mga people power ang gitawag. Ano naman? Most of the time, at makita din number one, the people were confused. Ang mga tao kasagaran na adiha, confused. Ang utok gubot, walay sound mind, ang
most of the time ato makita na ng mga klase sa mga tao nga yung ana man ang ilang kahimtang. The people were confused when they turned from God. Kini nga klase sa mga tao, mi palayo ni biya sa Ginoo. Ano man tag ni biya sa Ginoo? Kung iya pa sila sa Ginoo, anong dili nila masunod ang Romans 13? Simple as that. Hisulti na ni Apostle Paul, Romans 13, magpasakop ta. Be subject to the higher powers. Simple as that. Anong di man masunod? Because these people turn from God. Wanang confused. Okay, ng Exodus 32. Imo ning makita din again, and this is another part, another passage. Kung mag-diskuta og people power, maunin siya ang usa sa mga passage ato makita sa Biblia. In other words, majority of the people. Ano sa nahitabo ani? Kini nga mga tao confused. Ano Exodus 32, verse number 1. And when the people saw that Moses delayed to come down out of the mount, the people gathered themselves together unto Aaron and said unto him, Up, make us gods, which shall go before us. For this Moses, the man that brought us up out of the land of Egypt, we would not what is became of him. Can you imagine, Anna? The word here is delayed. Ang clamor sa mga tao karon nga, dugaya sa justice, oy. Kapila nagiingnan sa presidente, dili ta pwede magdali og himo o magkaso nga dili nato sigurado, wa ta nakasigurado sa atong ebidensya. Or else kaning mga tawhana makalingkawas ni sa ilahang kasalanan. So in other words, they were confused they were confused by impatience. Tungod sa pagkaway pasensya sa tao. Nga wa pa hangtod karoy na preso. Gusto sa mga tao preso dito. Ang gusto sa uban nga pwede mo nang dakpon dito ipreso. Pwede ba gud na? Sa ako na yung kasulti, we are ruled by a law. Kita ang mga tao, kita ang nasod nga govern sa balaod. Dili pwede nga ang usa ka akusado nga tao kuhaan nimo sa iyang due process. Or else kanang tawhana mudaog na sa kaso. Kisa may manubat. Mo bitaw na careful ang gobyerno karon sa ladlad sa tanang mga ebidensya nga naman gusto sa gobyerno nga kini matawa na manubag ni silang sa laod. Dili ni siya trabaho lang nga kay gusto lang sa tao. Dili ingon ana. Matanawa tong mga unang mga tao nga unang mga politician sa una. Ikasuhan. PDAP. 2014 pa to Ang sa'yo nahitabo. Abuswelto. Ano man? Optics. Naghimo, nagfile og mga cases nga dili lig-on ang ebidensya. Dili na gusto sa gobyerno karon. Kung naa may i-file ng mga kaso, dapat lig-on ang ebidensya nga inig-abot sa trial, mubarog sa korte, dili kay pagkabot sa pila ka tuig, absuelto na dayon. Na. Ikalimtan na lang ni ilang gipang kaukaw. Maning kining impatience sa tao, mo naghatag confusion sa ilahang mga utok. Pero as kita nasayod ta sa dagan sa panahon, nasayod ta sa isulti sa Biblia, kalma lang. Kalma lang, waabot ra lagi na. Gusto ta nga ang tao manubag sa ilang mga kasalanan. Kalma lang. Kita gani kita nga Kristohanon.
bisan pa og na dihado na ta sa ato ang pagka-Kristohanon, pero kalma lang ta naman. Kahibalo ta nga someday kining mga tao nga di maminaw sa ato ang gisulti, di maminaw sa ato ang giwali, time will come nga sila mo atubang ana sa Ginoo. Muna atong makita din ha. But kung imo tanan diri, we know not what is become of Moses. So makita ba nga confused ang mga tao. They were confused by impatience. Kini pagkadili pasensyoso bitaw sa tao. Ang sinitabo. Kung imong sulbaron ang kung imong sulbaron ang problema nga dili pinasubay sa balaod, inikabot sa panahon ana, ikaw ang makaluluoy. Ang sa initabo sa niyaging presidente, gusto niyang sulbaron ang problema sa Pilipinas, gusto niyang sulbaron ang problema sa droga, dili pinasubay sa balaod. Ang sa initabo, preso. Kining isa ka senador karon na nagtagtago na kay nagdidudug nga warrant of arrest. Kasi may tabo karon ana. Preso, ano naman? Imo man kung gustong sulbaron ang usa ka problema nga dili pinasubay sa balaod. We are a community governed by the law. Bisan pag kung saan mo justify nga mga dautan ng guna nga mga tao god, mga dautan mga tao, ikaw di ka dautan. Ano, di mo naman tagad kahigayunan nga mo tubag dito sa korte. Gustong sulbaron bitang problema, kanang diretso-diretso lang. Dili yung ana ang whether we like it or not, maunay pang balaod na to. Subay ta sa balaod because we are a community, a nation, a world governed by the law. Muna kining impatience sa tao, muna usay mabita na kining patience sa Bible is a virtue. Ang lesson aning patience kining pasensyoso sa tao. Usa ka nindot nga virtue sa Biblia. Nga naman, dili tanan pasensyoso. Ang halos tanang tao init og ulo. Halos tanang tao init og ulo kasi may tabo sa atong komunidad. Perting gubuta. Pero kung naa kay pasensya, salamat na lang kaning matawahan nga pasensyoso ng presidente kay wala pa pasensya. Sa power gayang gihuptan, luoy gigagi kaning matawahan nga pangbatikos sa social media kung may pasensya ang presidente ana. Luoy gigagi ning matawahan ni. Pagpasalamat na nga ipasensya. Muna importante kayo, dili ta dapat ma-confuse sa itong pagka-impatience. They demand a visible God when faith required waiting. Whether we like it or not, ang butang dos kalibutan, dili mo madali dalig. Angkon lang, kinahanglan kang magpaabot. There must be, nag-require na siya pagpaabot. Confusion reigns when people ignore divine instruction. Si Moses nadugay lang. Ug abot, nadugay lang balik. Wala ang mga tao. Pati nang gubuta sa utok. Sa atong imo nang ibutan sa atong sitwasyon karon. Nadugay-dugay lang ang paghimo ang accountable aning mga corrupt nga mga politiko. Impatient ng mga tao, gusto nang mag-adtuskalye, mag-rally. Ang hitabo, atong mga nag-rally atong milabay September 21, tuwan, nangapriso na, nga naman. Mag-post pa rin sa Facebook, kami rin nag-rally kami ipang priso, katong mga kawatan nito, wag ipang priso. Nga naman na, tama ba? Tama. Kanang mga politiko naggawat, wala man ito na nakita yung the act. They were not caught on the act. Mabito nang nunay investigation para mapruibahan kung tinud-anay ng ilang gihimo. Ikaw nga nagrally-rally diya, nanunog kag kaptangan, nang hilabot kag dili imong butang, caught on the act,
napay imo nga ang pulis imong batuhon, quote on the act, preso yun ka. Kabuang nimo. Asa man ang uto kagikan? Asa nagikan? Tungod sa pagka-impatient. Munang, patience is a virtue sa Biblia. Not only that, they were confused by influencers. So, ito hinumduman na karon, pertindagan ng influencers karon. Whether media, social media, mainstream media, or social media, na influencers karon. So much sa mga vloggers. Dili ta dapat maminaw o mga vloggers, labi na mga vloggers ng way kwinta. Kang puro ra kuda sa ilang mga videos. Wala gani gipakita nga ebidensya, wala gani gipakita nga mga data, documentary evidence. Sige lang istorya sa nang nagbantay tanan ng klase sa mga tao, ano man. Muna gatay confusion. Anong di ta dapat magkapila-pila? Ano man, kasagaran sa ang naada people were confused. Ang naada ang klase mga tao confused. Confused by impatience, confused by influencers, which is rampant nowadays. Number 2, nga ito makita din eh. The people were corrupted. Kasi nagdumala na yung mga people power karon. Makurap na klase mga tao. Ang kurap, nag-uban sa kurap. Magkinsa, kisa may nada, kisa may mga grupo diya, mga politicians. Kung dito magkapilapil niya ng klase sa mga grupo na ng ilang people power naman. Kurap na klase sa mga tao. Wa man ay mga konsensya na. Ang ilaan na, kwarta-kwarta man lang. So, naging corrupted sila because they followed the majority. Karon, daghan-daghan daw na sila, milyon-milyon na sila maghanha diya sa Lunita. Pero in the general population sa Philippines, dili sila majority, pila raw sila. Pero kung imong tan-awon sila, daghan sila karon. Pero kung mayon sila majority sila, sige, tan-awon sa Biblia kung ang majority unsay kasagaran diya nga remark sige no, Numbers 14. Numbers 14, verse 1 to 4. It says, and all the congregation lifted up their voice and cried, and the people wept that night. And all the children of Israel murmured against Moses. O kanya imagine na, kung sana, majority of the people, all the children of Israel murmured against Moses. Murmured against their leader. At makita din ha. And against Aaron and the whole congregation said unto them, would God that we would die in the land of Egypt, or would God we had died in this wilderness? O kanya imagine ana, ang Ginoo na nagsulti nga dalon mo dito sa usa ka nasod, dalon mo sa gitawag promise land, unya moingon mo patkin mo sa Ginoo sa wilderness. Unsa man Ginoo nagpromise ana bakakon? O kanya imagine ana. Verse number 3, and wherefore hath the Lord brought us unto this land, so fall by the sword, and our wives and our children should be a prey? Were it not better for us to return into Egypt? And they said one to another, let us make a captain, and let us return into Egypt. Kung kanyo imagine, maghimo na sila, leader nila, mag-rebuild din na sila ni Moses, mag-rebuild din na sila, balik sila sa Egypto. Gikuha sila sa Ginoo sa Egypto, kay dito sila mo possess sa promised land, karon mo rebuild na sila sa Ginoo. So in makita din ang mga tao naging corrupted because they followed the majority. Another na people power gyapon ano naman? Power of the people. The majority of the people. The crowd cried to return to Egypt, rejecting God's promise.
Another nga po din, the 10 spies discouraged faith. Only 2 stood for truth. Kung yung tanaw din sa 12 spies, pulo ang ni against sa prinsipyo ug sa promise si Ginoo. Di may mo padayon ito, ano man. Di na to kaya. Pero naiduha, Joshua and Caleb stood for the truth. So corruption begins when comfort outweighs conviction. Kasi naitabuan ng atong nasod karon tungod sa immunity. What is the word immunity? Kana bang feeling sa mga politiko nga di na sila makasuhan. Feeling nila nga immune mi. Di mi pwedeng mapilde sa di na mi pwedeng kasukasuhan lang. Why korte nga maghusga sa mga. Tungod ana nga feeling nahima na mihasa ning mga tawanan ni. Saan ka harap-harapan gaguhon ginagago ni lain man ang term pero ginagago ba ang balaod ba? Ginagago ang mga tao. May mga tao ba harap-harapan na ginailad ang mga tao? Grabe ka baga og feeling immune, na immunity. Mabasabot ako na ang pagtuo na sa malakag sa balaod. No, nagkamali sila diha. So muna, corruption begins when comfort outweighs conviction. Komportable mo kuning daghan tag bandi gud. Komportable mo kuning naatay bilyones sa kuan gud sa bangko gud. Komportable mo kuning asang bangko ba? Nay pangalan dito nga katatak pang account ni kuan. Grabe nga mga tao. Why? Corruption begins when comfort outweighs conviction. Kung ang imong conviction sa kinabuhi mas bugat pagani ang komportableng kinabuhi, diha na magsugod ang corruption. Then, when they fear the mighty, I am talking about giants. So, natabo dali sa mga tao, the 10 spies, tungod sa pagkahadlok nila sa mga mighty people, mga giants, di na may mga ito, di na may mga diha, ano man, ang kaaway, gabi ka mahiganting ang mga tao, tagas kay dagko kayo, kung mararamig apan-apan sa ilang pananaw. Tanawa, sa 12 ka tao, pulo ang niatras, duhara ni Barog sa kanang sulti, si Joshua, si Caleb. Ang sana, sinitabo, majority, nibiya si Ginoo, ang minority lang ang nagpabilin. So people power, the voice of the people is not the voice of God. Wala pasabot nga majority of the people o pinipili niya nga klase sitwasyon, di na pasabot nga muna nagkabubuton sa Ginoo. Still dito sa pulong sa Ginoo, sa gisulti sa Ginoo. Not only that, number 3, the people were controlled kontrolado din ang mga tawanan so manandita dapat mag apil-apil na naman hindi ta pwedeng gusto mong papit yung klase sa mga tao himortang kiko-kiko na yung mga tawanan ni tanaw ha ang tao mismo himong kiko sa ilahang una the people were controlled when they were moved by emotion. Kung ang emotion gani ang mag-control sa tao dali kayo ng dali kayo ng patituyokon sa palad sa kami manipulator na tao. Dali na kayo manipula. Ano man? Ang nag-move sa emotion man. Grabe kainit ang tao karon. Ano man, magtanaw sa mga nahitabo sa atong nasod. Kakurap ang mata. Grabe ang imong emotion. So you are moved by your emotion. So, dali kayo kang i-control sa mga labi na mga politiko na ay self-vested interest. Dali kay kasolsolan. Sige, mga to magrally ta atong tanggalon ang presidente. Ang presidente pa mo nag-expose sa mga kabulustugan aning mga politikong uban. Mo pa gustong tanggalon kanyo imagine ana. Ano man ay mga tao nga dali kaayo sila ilaro nga naman.
ang nag-control mismo, ang nag-move mismo sa ilang kinabuhi, ilang emosyon nang grabe nimo ay, gisakyan raman ang mga tao din na. Nya din na huna-una og tarong. Akong gisulti confused ganina. Ano man? So much emotion is dangerous. Dili ka kahuna-una og tarong, di ka kahuna-una og insakto, di nakaka-meditate sa pulong sa Ginoo. Tama pa ba ni? Sakto ba ni o dili? Wala nay pagtimbang-timbang sa butang kung kana angayan tinuod o mga trabaho lang sa mga dunay interest o mga trabaho lang. Actually, kining kahitabo karon, kining rally karon, back up ni sa mga politicians nga nanganganib nga naasa gitaw delikado ang kahimtang naman. Nagsaad ang presidente, di pa maabot daw ang December 25. Nanay mga masulod sa prisuhan. So, tungod yan naggrupo ng matuhanan para makalusot sa ilahang mga kasalanan. Noon ay dagan sa atuang. O ila po ni sila, kialaw na si Ginoo, anong nahitabo na siya karon yan naman. We are heading this time period, tribulation period. Can you imagine ang Ginoo mismo, pag once nag-allow siya, usa ka leader sa usa ka lugar o nasod, iyan ang ibutang diha. Tanawa si Antichrist. 7 years. Kung wala gi-allow sa Ginoo, di na nakabot og 7 years. Pero gi-allow na sa Ginoo. Kaya pero di, ay mo tao di kasabot. 6 years lang. Gusto nang manguha og dili ilahang termino. Unsa man yung klase sa mga tao man, grabe. Muna siya, wag once makatilaw ka sa kanindot sa posisyon, sa gahom sa posisyon, sa pangwarta diya sa maong posisyon. Di na ka gusto mabiya diya. Gusto na kang mangilog. Ano man? Daghan mang influence ako, daghan mang og sikon ba, daghang katupsan ba? May klase sa mga tao nga. Moved by their emotion. Ang sinitabo, Matthew chapter 27, sa time ni Jesus Christ, ay crowd. Christ versus the crowd. Moved by emotion, kini mga tawhanan ikaduha, naging the people were controlled because they were manipulated by evil doers. So sa nitabo ani matuhana, ginamanipula sila. Kasi nagmanipula ani mga tao sa panahon ni Jesus Christ, mga religious leaders. Unsay nahitabo, unsay nagmanipula ani mga tawanan ni karon? Religious leaders. Ang kanya imagine mga religious leaders maoy gamanipula sa ilang mga katawan. Luoy kayo kahimtang. Atong kasagsagan sa human sa baha sa flooding sa Cebu, ang giblame dito ang presidente. Kay corrupt daw. Pag-abot sa documentary evidence, 2017 pa man day ang project sa ilang flood control dito nga nabudgetan na. Asa na dito padulong? 33.5 billion nga flood control project sa Metro Cebu. Di lang Metro City, whole Cebu Cebu province. 33 billion, naka-earmark na. Asa man ito padulong kwartaha to? 2017. Can you imagine, sa panghitabo, let's blame sa presidente, corrupt ng administration, himan-himan, 2017 pa man di ay, i-budgetan na, nanay budget. Oo, may natrabaho lagi. Ang klase sa mga tao ni, pagpanghubot ragyod sa nasod ang sulod sa utok.
The multitude was manipulated by leaders and passions. So, yung kita din ha, kini mga religious leaders, delikado ni. Ha? Delikado ni. Their voices condemned the innocent Christ. Kung sa ilang pag-condemn, ang inosente, mo pa i-condemn. Can you imagine? Ang presidente nga, way kabang kaagan sa proyekto nga nahitabo atong 2017 mo ay ginablame. Si Kristo nga inosente mo ay ginakondemn. Can you imagine yung klase sa mga tao? The same. A shouting crowd doesn't speak for a sovereign God. Kaya ang pasabot ng banha ay mos kadalanan. Kamu na ang representative sa Diyos, no? And then not only that, when they were misled by enemies. Remember, every politician, doon ay mga enemies. Sometimes sa mga politicians, kauban karon, sunod dalaw, kaaway na. Kaaway sa una, karon kauban na. Wala sa politiko. Ang kinabuhi sa politiko, walay amigo, o walay kaaway. Anything is possible. Kaaway nimo karon, sa umabot kauban na nimo. Kauban nimo karon, sa umabot kaaway nimo. Muna kinabuhi sa politiko. So, misled by enemies. Remember nga, kita gani even sa Christian life, naatay enemies. Ang yawa, aning kamot. Iyang kanunay i-misled ang mga tao para di maka-abot, no? Dili ma-open ang utok des kamatuoran. So, the devil is trying to mislead millions of people. So kining kaaway sa Dios, demonyo, mo ni ang nagmislead sa mga tao, madili makasabot sa kamatuoran. And number 4, ito makita din the people were consummated. When they choose Baal over God. Is the word consummated, destroyed, finished, consumed. Natanawa sa another nga point of people power, another nga majority. Sa istorya ni Elijah versus the prophets of Baal, in the book of 1 Kings, sa 1 Kings, another story na kunin siya sa mga majority versus isa-isa ka buko, duha. Ito na to. Ang majority ba, prophets of Baal, ang true, o ang nag-inusara nga si Elijah? 1 Kings 18. 1 Kings 18. Then, ito basahan sa verse 21. And Elijah came unto all the people, and said, How long halt ye between two opinions? So there are two opinions. Sa ato adiri, there are two opinions, there are two narratives. Asa man karapit diha? If the Lord be God, follow him. But if Baal, then follow him. And the people answered him not a word. So in this time, at makita the context is the competition ba? Mo yung competition showing duha ka opinions kinsa tinuod, ang Dios nga nasa langit o ang giila sa kalibutan nga si Baal or ato ibutang si atong demonyo na dito demonyo. Sa ato sitwasyon karon duha pud ka opinions ang asa man tarapit ani? So, kung imong tanawon ang comparison, mas daghan ang grupo ni Baal. Prophets gud sila gud.
Compare sa lang, si Elijah lang. Kay balo man si Elijah unsa iyang gibarugan. Ay ang gilang iya lang gibugal-bugalan ni mga propeta ni Baal. Kita nimo ang pagbugal-bugal diri ni ni Elijah, verse 27. And it came to pass at noon that Elijah mocked them and said, "Cry aloud, for he is a God. Either he is talking, or he is pursuing, or he is in a journey, or peradventure he sleepeth, and must be awakened, or must be awake." Kaya imagine, sige, hilak pa mo. Basta inyo ang Ginoo, tulog pa yung, Labing, kuwan dali sa Ginoo, manimutan ako ni. Ilahang gitawag og showdown. Manimutan ako ng ilang showdown. Gibugal-bugalan sila ni Elijah. Pag-abot diri sa verse 40, and Elijah said unto them, "Take the prophets of Baal, let not one of them escape." And they took them, and Elijah brought them down to the brook Kishon, and slew them there. Ito makita diha. Masa itong makita, the people were consummated. Ang pinaka-alaot din kining mga taong gipanggamit. Ang gigamit din ni Baal, ang gigamit sa demonyo, mga tao, yung mga propeta. In the end, kisa ang na-destroy, yung mga propeta. Yung end, destruction, destroyed. God's servants must stand firm even when outnumbered. Muna atong mata sitwasyon, bisan pag kita na lang nag-inusara, kung kaybalo ka sa imong gibarugan, kaybalo ka sa prinsipyo sa Dios, kaybalo ka sa pulong sa Dios, bisag ikaw na lang ang mag-inusara, barog. Muna gitiimo ni Elijah. Dili ta nga going with the flow, going with the majority, kung kisay mga tao karong saba kayo, diha pud ta, dili tayo na klase sa mga tao na atay common sense. Gahuna-huna tag unsay insakto, gahuna-huna tag unsay tarong. Dili kay mga gisulti sa idolo nga politiko siguro diha muna atong himuon nga gospel truth. Dili tayo dili ang unsay gisulti sa usa ka politiko gospel truth no, di tayo nga klase sa mga tao. Pero nowadays daghang mga tao unsay isulti sa ilang idolo, unsay isulti sa ilang leader, sa ilang mga political alliances, para sa ila gospel truth na. Asa ka ngita na yung klase ng mga tao? Truth doesn't change when it's unpopular. Bisan pag unpopular siya, di na pasabot nga ang truth na usab. Kung imong tanawon sa social media, ang saba kayo. Kining mga tao nga anti-government, saba kayo sa social media. One man with God is a majority. Bisan pag isa na lang ka, kung naa ka sa Dios, ikaw gihapon ang majority. Muna ang kamatuoran diya. Pusa, number 5. The people were conspired meaning the people were secretly making covenant with evil men. Makita conspiracy. Doon ay secret covenant nga gipanghimo ba between the people, and then especially kining mga leaders sa atong panahon karon, nag-conspired sila sa isa-usa. So the people were conspired when they believed man's word than God's word.
Asa nagsugod ang mga conspiracy, asa nagsugod ang pag-conspired sa mga tao? Sa diyang ang mga tao, mas gipaminaw nila ang pulong sa tao kay sa unsay gisulti sa Dios. People power ta, kasi nasulti na mga tao. Pero sa isulti sa Biblia, be subject to the higher powers, kasi imong paminawon. So nakig-conspire ka ining mga tao na nagsulti people power after the government, kaysa gisulti sa Biblia nga be subject. Muubay ka sa higher powers. They are conspiring. They secretly making covenant with evil people. Kining mga religious leaders karon nga nag-promote nini. Nagsunod ba na sila sa Word of God? O ang ilang gisunod ang ilang kaugalingong pulong? Tanawa sa gitawag og Isaiah 8. Isaiah chapter 8. Verse number 20. Isaiah chapter 8, verse number 20. It says, to the law and to the testimony, if they speak not according to this word, it is because there is no light in them. So kung dunay mga tao, dunay mga religious leaders nga dili mo sulti sumala sa unsay gisulti sa pulong sa Dios, tungod yung sa Biblia kanang mga tawhana naa sa kangit-ngit, walay kahayag diha sa ilang kinabuhi. So kung ang duha ka grupo karon ato makita dinhi nag-promote og ingon ani, unya naay gisulti sa Biblia nga be subject to the higher powers, kinsay imong paminawon? Ang gisulti sa pulong sa Ginoo o ang gisulti nining mga tawhanan, ining mga religious leaders karon? Ingon sa Biblia, klaro sa Biblia, kung kining mga religious leaders dili mosulti sa unsay gisulti sa Biblia, kanang mga tawhana naa sa kangit-ngit ug walay kahayag diha sa ilahang taliwala. Pero ang Biblia, to the law and to the testimony, if they speak not according to this word, it is because there is no light in them. But pasabot kining mga tawhana naa sa kangit-ngit. Og ang mga tao nga naa sa kangit-ngit, ingon sa Biblia, John chapter 3, verse number 20. Verse number 19, yun dia, ang pulong sa Ginoo, and this is the condemnation, that light is come into the world, and men love darkness rather than light, because their deeds were evil. Verse number 20, for everyone that doeth evil hateth the light, neither cometh to the light, lest his deeds should be reproved. Kinsa diin mga tawhana nga naa sa kangit-ngit? Mga taong nahigugmas kangit-ngit, ug wa nahigugmas kahayag. Ang pagsunod sa pulong sa Ginoo, if they speak not according to this book, this word, kay kining mga tawhana walay kahayag sa ilang taliwala. God speaks through His unchanging word. Ato na hinumduman, ang Dios makigsulti siya sa atong kinabuhi through His unchanging word. Muna ato ang gituhan. So kung dunay mga tao, dunay mga grupo, dunay mga religious sect na dili mosulti, nga mao na gisulti sa Biblia, na ilang mga prinsipyong gipang himo, forget those people. Wa na mga hinungdan ang mga tao, may magdala na to og ka dautan. Distraction ang mahitabo sa atong kinabuhi niya. The voice of truth is not in the crowd.
but in the scripture. The voice of truth is not in the people power nga buhaton sa mga religious cults karong adlaw magsugod. Ang voice of truth naa sa Biblia nato makita. Better to stand alone with God than to hold together with men. Tapos na ito may rin Doon ay quotation, the voice of the people is often the voice of pressure, but the voice of God is always the voice of principle. Prinsipyado ang Ginoo, prinsipyado ang pulong sa Dios. So the voice of the people, tungod lang na siya is often the voice of pressure, tungod lang na siya sa pressure ba? Pero ang tinudan na the voice of God is always the voice of principle. Prinsipyado ang pulong sa Ginoo. Kung sa iyang gisulti, mauna iyang gisulti. No one can break that principle. Let us listen not to what's popular, but to what's pure and proven in God's Word. Ang atong paminawon din dili tungod kay popular ang usa ka statement, dili tungod kay popular ang usa ka quotation, kundi tungod kay pure o proven sa pulong sa Dios. Ang kasagaran ang mabiktima ining klase sa mga propaganda karon katong mga tao nga mga unsaved, mga tao nga walay espiritu sa Dios, biktima sila nining propaganda. Kung saan paglikay nining klase sa mga propaganda, dapat ang tao una maluwas siya, because without the Spirit of God sa iyang kinabuhi, dali siyang imanipula sa tao. Labi na kay daghang mga taong manipulator karon. Kinahanglan ang tao maluwas una siya. Sa di maluwas siya na siya bala ang espiritu sulod sa iyang kasing-kasing. So pwede na niyang i-reject ang mga tao na gustong mo manipula sa iyang kinabuhi o sa iyang desisyon sa kinabuhi. So nining kabuntahan ko ang pinaka-solusyon diha, be saved. Pinagi sa pagpaminaw nimo sa maayong balita nga si Kristo miula sa iyang dugo sa krus Kalbaryo, namatay, gilubong siya o nabanaw siya aron tagaan kag sigurado nga kaluwasan. Ano man ang yawa, ang iyang trabaho, takpan niya, butahan niya ang tao aron dili motuo sa simple nga gospel or the simplicity of the gospel nga si Kristo ang isulti kayo na namatay, miula sa dugo, lubong, nabanhaw. Nabanhaw siya aron ang tao sigurado nga kaluwasan ang iyahang nabatunan. So nining kabuntagon, be saved. Maunay pinaka solusyon nga dili ta daling manipula sa mga taong gigamit sa demonyo.